It's so fresh. Journey in 3, 2, 1. Good morning from the beautiful Sagada. So it's our second day here in Sagada. And yeah, hindi ko talaga kinakaya yun lamig. Actually, nakadoble ako. So inside, of course, I have an inner top and then this one because it's really cold. Look at that beautiful clouds. The clouds are dark as you can see there because it's kind of rainy and windy at the same time here in Sagada. So last night 10 a.m. andito na kami. Last night 10 p.m. andito na kami because they have a curfew. Sagada still implements curfew and it's 10 p.m. So first up will be the public market. It's so fresh. At diba? Sayote. Now look at their eggplant. Cute. Look. And that one. That is the etag. So, my fault. It's etag, not etag. So, that's their local dish. It's pork, smoked pork. And the vendor says it's 200 per kilo, yeah. It's pretty cheap, right? So we're planning to buy a kilo or two when we're about to leave Sagada. It's really good. But I'm not sure if it's also as good as the one that we've eaten yesterday. But let's try. I think I need a mic. I need to have a mic right now. Bawang. Ay, parang gusto ko bumili sa depends. So we're buying now a cute cucumber here. And it's 80 pesos per kilo or 60? How much? 60? 60. Okay. 1 kilo? Yeah. Oh wait, so the market is up till there. So they're selling different kinds of fruits, vegetables, food, and such. Alright, so now we're heading to Salt and Pepper, the one where we bought the pizza last night. We're going to have our lunch there. We're going to try our luck. Maybe wala masyadong tao. And by the way, so we went to the market, right? And then bumili kami ng pipino. Bumili akong pipino 1 kilo because it's just 60 pesos, and then the repolyo is just 50 pesos per kilo. And then kala namin kanina, sabi ko diba, it's 200 per kilo. Yung lahat it's 400 per kilo pala. Ay sabi ko pa naman pabili ako ng 2 kilo. Tapos, I gave 1,000. Hinukulaan ako ng 200. I was like, I did not give you 500. Tapos sabi niya sa akin, yeah, because it's 400 per kilo. So, yun, parang di pala sila nakaintindihan. Once again, it's 400, not 200. Just kindly erase the one that I've said earlier. But by the way, now we're heading towards to Lunch and Pepper. Like what I mentioned earlier, and we're going to have our lunch there. Let's see if we will be lucky today. Gumamit na ako ng mic kasi ang hassle kapag walang mic. But anyway, we're going to the market again. So dito
So, dito yung papunta ng market. Ngayon, parang magsha-shortcut tayo instead na dito, magiging dito tayo. Tapos, papaganon. Kasi may mga stairs pa. Kapag dun tayo, pag dun tayo dadaan, may stairs kasi doon. So, medyo steep. Kaya dito tayo dadaan. So, ito din yung extension ng market. Tapos, after nyan, bababa kami dyan. So, one thing that I've noticed is the transportation. Medyo mahirap yung transportation dito. Most especially tuk-tuk. Kasi, hindi rin accessible ang Grab dito. Yesterday, kaya kami nakakuha ng tuk-tuk kasi pinapara namin yung mismong police. Kaya agad silang huminto. But, pag hindi, medyo mahirap. Tapos, eto din yung last night. Sinasabi ko sa inyo, public market. Medyo, hindi kasi siya visible last night. Sorry, wala po ilaw yung GoPro ko. But if you can see, there's the sign says there, public market. So, makapunta ka doon. Yun din yung parang pinaka main public market? Shall I say? Yeah. Yun. Now, we're just walking. Well, we all know naman, it's easier to walk if it's downhill than uphill, right? So now we're walking. There's a lot of pasalubong store here. We're here. And let's see, we're going to try our luck. Oh! It's the cat from last night. So, here we are. The people here are much lesser compared last night. We're here outside. Our place. We're outside. Second floor. It's the view. Nothing exceptional, pero I just want you to see what you can see up here. My ordered food, which is etag ramen, just arrived. Is what they call etag ramen. So it's a smoky pork flavored ramen. Yon ang malapit pala sa kanya, tinapa. Kasi di ba tinapa smoked fish? Ito na siya, kalapit siya ng tinapa. So yeah, it's a smoked flavored pork ramen. So this is the smoked pork. Ito yung nagbibigay ng flavor overall sa ramen. Tsaka sa food na ikakainin mo. Basta it's etag. No? Grabe, ang sarap. Parang lahat sa akin masarap. Easy, ano ba naman yun? To be honest, it's good. Palag to sa mga well-known ramen. Sarap. Organic egg din sila. May diabetes ka ba? Ikaw ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng stroke. Huwag lang tawan ang video na ito. Mayroon. Scorpio, the sign of transformation and rebirth, is stepping into a truly Finally, the other food just arrived. Etag sisig, etag version ng sisig. And then our 3 to 4 person na pansit. Parang pwede siyang pang 10 ata. It's raining and we're now obviously done eating and we're now here at Tang Tang Cafe. This is where we supposed to have our coffee last time. We decided to take it. But we decided to go to Bana instead. And let me show you the look of the cafe. It's very small. Wala ka talaga mauupuan sa loob. Dito lang yung place nila sa labas at saka doon. But it's so cozy. Ngayon, kaya pala tawag doon yung mga tao na dito lang sa labas kasi wala talagang space wala talagang space inside. Very simple lang talaga. And then, ito yung isang suite. Ito, and then
We go inside. It's so cozy. And then may isa pa silang coffee shop pero doon na sa market area. But anyway, let me share with you guys our experience sa Salt and Pepper. Well, it's really good and then affordable then. However, when it comes to senior, you're accepting it but they will actually check it first sa website ng for senior citizen here in the Philippines kung naka-register ba doon yung senior card mo, which is hindi ako sanay kasi, or which is hindi kami sanay kasi diba parang in every establishment naman na tumatanggap ng senior card, they're not checking it sa government website kasi there are times naman, or most of the time alam naman natin na palpak ang government website ng Pilipinas, right? But yun, parang sino lang ata yung encounter namin establishment na check muna sa government website kung naka-register na ba yung senior card mo. So, ang ending, we did not get a senior discount. And right now, we're just waiting for the coffee. And according to them, their bestseller is Candy Latte. Hello, it's 4 o'clock p.m. now. And we're heading out again. It's very cold. Kaya, yan, naka-shawl na ako sa kaganto pa. Tapos nag-try na rin ako ng mas makapal na damit. Grabe. And let's see what will happen. It's drizzling right now. Thus, it's very cold. So, dapat magre-rent ng motorbike. Pero it's 500 pounds. That's why we just decided to take a tuk-tuk instead. What's that? No, look at that. I think that's oranges. Lemon? Ah, yeah, lemon. Oh my god. Oh my god. Ang social nila, no? Alam mo yung tipong, ay, wala kami kalamansi eh. Lemon lang. Charis. So we're heading out and I forgot my waterproof case. Kaya, yeah. Phone na lang muna. Bye. We're here now at we're now going to Hanging Coffin and hindi ka pala pwede pumasok ng walang tour guide. So buti na lang may nakita kaming group na kulang pa, so we decided to join with them. It's 300 going to Hanging Coffin. Take your time. Yan sila yung kasama ko, mga nasa likod. It's so cold. So, ang sabi, parang ang pagkakarinig namin in every destination or every tour, may yung parang separate payment yun. So, dito 300. So, siguro kapag pupunta ka pa sa ibang destination, additional 300. So, kung madami kayong hati-hati. So, yesterday closed to kasi may burial. So, ngayon nag-resume sila. And kahit na medyo maulan, maputek, madaming kaming kasabay. Sige, dito muna. Yung tour po na to is about history and culture, no? So, feel free to ask kung may katanungan. Yung highlight ng tour na to is Hanging Coffins, kung paano maglibing yung mga locals noon. Yung cemetery is influence na siya ng Americans. Tawag dito? Influence ng Americans, tapos yung isang kakaibang nangyayari sa cemetery namin na hindi nangyayari sa other cemeteries is tuwing November 1, imbis na pumupunta kami dito, di ba, lahat tayo magbibisita tapos magsisindi ng kandila. Dito po is yung ginagawa is usually nagsisindi ng bonfire. Oh, So,
okay. Pagkaakyat natin, mapapansin nyo yung mga puntod, may mga bakas pa ng mga uling, ng mga bonfire, ng mga uling-uling. So yun po yung bakit? Yung isang kagandahan kasi ng bonfire, hindi madaling mamatay yung kumpara sa kandila. Tapos may part yung yung pine tree, yung puno namin dito na madaling lumiyab. Sa salita namin is salin yung tawag. Fatwood sa English. So yun yun yung usually na ginagamit namin dito as for bonfire pagka November 1. So pine tree yun. Pine tree po yung ginagamit na puno. So pagka nandito ka sa baba, mapapanood mo yung parang inferno, yung style niya, parang giant fire, hindi impyerno, inferno. Yeah. Tapos yung cemetery namin, tawag dito, cemetery ng nadadaanan nyo, nakita nyo yung simbahan doon. So cemetery siya nung Saint Mary the Virgin. So yan, nakalagay dyan. Catholic yan. Yung church pala namin is hindi po Catholic, Anglican Church siya. So yun yung nag-originate sa Church of England. Yun yung Church of England. So yung Queen of England is Anglican siya. What's the difference of Anglican? Yung Anglican, isa siya sa kauna-unahang Protestant ng Catholic. Oh. So yung di ba nung panahon ni King Henry VIII, kung di ako nagkakamali, siya yung kasi about sa divorce ata yun. Tapos yung yung pari ng Anglican is pwedeng mag-asawa. Until now? Until now. Yun pa rin ang religion. Na-divide kasi nagkaroon ng Catholic, Roman Catholic Church dyan sa may banda doon. So parang nag 50-50 siya. So dati 90% is Anglican, parang lumipat yung iba doon. So hindi na full ng Sagada is. Okay. Tapos sa Anglican Church is yung babae pwedeng maging pare. Oh, okay. Pero yung tawag pa rin sa kanya is father, ha? Okay. Tapos sabi ko nga, nag-aasawa yung pare. So, pansin nyo sa cemetery namin, yung reservation, punta kayo dito. Reservation ng lupa is free. So, pansin nyo, may mga, dyan, may mga bakante. Pati sa taas, may mga bakante. So, reserved for the... Fear agad? Ano yun? Ba't may bakante? Reserved po para sa asawa. So, yung reservation ng free, hindi gaya sa ibang... Magkatabi sila. Opo, hindi gaya ng ibang cemetery na binabayaran mo yung dito is free yung lupa. So yun, reserved para sa asawa. Pansin nyo, pari to, tapos may asawa. So ibig sabihin, buhay pa yung asawa. Ano yung kabit? Ibang story ano. Hala ko. Hindi, meron yung kung diba, namatay. Diba, namatay, tapos naka-reserve na, tapos nag-asawa ulit. Parang ganun. Pagka nag-reserve dun siya sa una. Kasi na-reserve na eh. Okay. Kasi di ba pwedeng mag-asawa ka ulit pagka buhay. So this one has window? Parang may window siya. Ayan is, di ba pare nga? May window yan. Tapos yan, gusto niyang ipahang yung coffee niya. Noon, ipahang yung, kasi hanggang ngayon, practice pa rin yung paghang yung coffee, no? Etong pare na to, gusto niyang ihang yung coffee niya. Pero sabi nung church doon, ayaw, bawal. Ayaw pala nila. Kasi parang hindi sa tinuturo niya. So, para pagbigyan lang yung yung kahilingan niya na dinagyan ng salamin yung kondo niya. Para maliwanag? Oh, so pwede pag sinilip mo yun, makikita mo yung parang taon? ayaw din ng nature kasi tumubo rin yung sa loob, hindi mo na makikita yung kabahang sa loob. Okay. Yung may mga ferns ata yung tumubo dyan. Pwede pa rin magpahang, kuya. Pwede pa rin Yung coffins, practice pa rin po hanggang ngayon. Explain ko pag andun na tayo. Okay. Sige, tara, proceed tayo. So, ano to? May connection talaga doon sa mga hanging coffee. Yung ito? Oo. Kasi ito lang na, di sa baba. Pero kami naman on cloud. So I hope you guys heard what he told us about the history. So it's like a chapter 1 ng history ng hanging coffin. Wow, interesting. Ano makikita mo dyan? Na cemetery. So cool. So, dalawa, si Mr. Golokan. Tingnan niyo.
So, ang sabi ng tour guide namin, isa daw ito sa member ng SAP. SAP or SAP? 44. PO3. So nung nandun sila May sa he rest in nung peace. giyera, nung He's one of nasa our action sila, heroes. PO2. Kapag, di ba, pagka namatay ka in action, So, na-promote. automatic promotion. Okay. So, yun nga. So, siya yung isa sa mga namatay during Korean veteran. SAF 44. Yung nandun. My God. Nakakalungkot. So, ito Korean veteran. Korean veteran nga ba? Or US veteran under the, nung nag-serve sa Korea. Maybe. A Filipino enlisted under the 5th Cavalry Regiment. Okay. So, hindi siya Korean veteran, pero US. Ngayong month lang inayos to, tapos ngayon month lang ninagay yan. Pero 1951 pa siya namatay. Nice lang. Inayos lang. Okay. Ang rich ng history nito, Look at the dogs! They're so muddy! Ayan, bonfire yung sinasabi niya. Bonfire pala na to. Hindi to bakas nung nung November 1. Nakalimutan ko. So, recent lang to? Hindi, to. May film na may pelikula sila yung doon eh. Filipino movie. Opo, sila tawag dito. Dito sinut. Reenact ba naman yung yung tradition. Eh hindi pa hindi yun na tapos na yung November 1 so biglang nagka-issue. Ay, hindi sila nang hingi ng permit or nang hingi? Permit pero Medyo mali yung tradition. Cute. against sa mga elders. Pero yung permit sa munisipyo nakakuha naman sila. So at least safe sila. Ayun yung sinasabi na, hindi daw yung recent. Daw sa isang film. However, instead na candle daw yung sindihan nila, every November 1, bonfire para hindi siya madaling mamatay.